Samantala, sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa APEC Economic Leaders Meeting sa Korea, binigyan din ito ang layuning mas palakasin ang mga ugnayan ng Pilipinas sa iba pang miyembro ng APEC. Narito ang report. Nitong Huwebes ay tumulak na nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Republika ng Korea upang lumahok sa ika-32nd Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting kung saan inaasahang itataguyod ng punong ehekutibo ang mga interes sa ekonomiya ng Pilipinas at palakasin ang mga ugnayan sa iba pang miyembro ng APEC. I want to use this moment to reaffirm a core truth to the international business community. The Philippines is not merely ready. We are a reliable, forward-looking partner in the Asia-Pacific. Invest in the Filipino. Ayon kay Ambassador-designate Bernadette Therese Fernandez ng Philippine Embassy sa Republic of Korea, napakahalaga ng pagdalo ng Pangulo sa APEC dahil malaking bahagi ng ekonomiya ng mundo ay umiikot sa Asia-Pacific ng mga bansang kasapi nito. The Asia-Pacific Economic Cooperation is a grouping whose members are all in the Asia-Pacific, of which 46% of the world's economy moves around, and then about 61% of the GDP of the world is also coming from. So it's important for the President to join the Asia-Pacific Economic Cooperation, especially the leaders meeting here in Gyeongju, in Korea. Ayon kay Ambassador Fernandez, isa sa mga pangunahing mensaheng ihahatid ni Pangulong Marcos Jr. ay ang pagiging handa at maasahang partner sa mga nais mamuhunan mula sa iba't ibang bansa. Bitbit ang layunin para sa isang bukas, matatag at mapayapang rehiyon sa Asia-Pasipiko. Some of the important interventions that he may convey for the Philippines would be the Philippines is ready for investments, but we are not only ready, we are also reliable. We are a reliable partner. That way, he says, we're able to meet the demands of companies who would want to set up businesses in the Philippines, whether these are individual businesses or multinational businesses. Dagdag pa nito, magandang pagkakataon din ito upang higit pang mapalakas ang ugnayan ng Pilipinas at Republic of Korea sa ilalim ng bagong pamumuno ni President Lee Jae-myung na kilala bilang labor at human rights advocate. Naibahagi rin ni Ambassador Fernandez na parehong bukas ang Pilipinas at Korea sa mas pinagtibay na strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa ng Korea bilang ikalimang pinakamalaking ekonomiyang katuwang ng Pilipinas. Sa tala ng Korean Immigration Service, tinatayang mahigit 70,000 mga Pilipino ang kasalukuyang nagtatrabaho sa Korea, kabilang ang mga nasa pabrika, guro, mag-aaral at mga nasa creative at entertainment industries. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Zai Chua, Alauna sa Balita, Congress TV.